Eto, mainit na balita mga idol. All-Filipino lineup sa SEA Games. Nagbabadya nga ba? Matapos mag-update ang Indonesian at Thailand national team at tanggalin ang mga naturalized players nito sa kanilang roster. Sino-sino naman kaya ang players na pwedeng ilagay ni Coach Norman sa kanyang lineup ngayong mahirap ang pagkuha ng mga local players sa PBA at UAAP? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Matapos lumabas ngayong araw ang bagong rules daw sa paparating na SEA Games sa Disyembre, lalong lumalala ang pangangailangan ng Gilas partikular si Coach Norman Black kung saan nga ba siya kukuha ng mga players na gagamitin niya sa SEA Games. Recently ay nag-update na ang dalawang bansang kasama which is Indonesia at Thailand at tinanggal na nila sa kanilang mga pool ang lahat ng foreign players o naturalized players nila alinsunod daw sa patakaran ng Thailand SEA Games Committee sa mga naturalized players. Ano ang ibig sabihin nito? Ayon sa bagong rules ng Thailand para sa mga naturalized players, hindi daw acceptable ang ginawa ng Cambodia last hosting nito ng pagde-deploy ng 5 hanggang 6 na foreign players sa kanilang national team. Kaya naman, ipa-i-implement ng Thailand ang local-only rule in line sa desisyon ng FIBA as eligibility standard. Nauna na ngang nag-adjust ang bansang Indonesia matapos nilang tanggalin sa pool sina Marquis Bolde, Lester Prosper at Anthony Bean, samantalang tinanggal na din ng Thailand ang kanilang bagong naturalized player na si Martin Pongniwat Bronig na isang mixed race player nila. Kung makumpirma yan ng SBP na ang susundan na rules ay etong bago, may malaking problema ang 8 napili ni Coach Norman Black last week. 3 sa core players nito ay mga considered as naturalized, gaya ni JB, Kawame at Remy Martin. Damay din sa rules na yan kung sakali si Mike Phillips na hindi nakasecure ng passport before 16. Kaya naman, kung makumpirma ng SBP na final na ang rules na yan, ay mapipilitan na naman silang maghanap ng mga players na pwedeng ilagay sa SEA Games. Well, kung ako tatanungin, hindi naman ganun kalaki yung epekto, pero may effect pa din kahit papano since wala tayong aasahang naturalized player. May mga games naman tayo dati na all-Filipino lineup sa SEA Games and nananalo naman tayo ng gold, which means it all depends sa roster na ide-deploy ni Coach Norman and SBP. Ang pinaka-problema lang dito ngayon ay availability ng players kung sino-sino at kung saan manggagaling ang mga players. Dahil by checking yung basketball calendar ng Pilipinas, ang Gilas roster ni Coach Tim ay magiging busy sa November and December sa FIBA World Cup qualifiers and still doubtful yung mga players sa roster niya kung pwede o hindi. Tapos PBA is still active that time, though sinabi na rin naman ng PBA na they will lend some players. It is not an assurance kung sino ang available. Dagdag pa na UAAP season is not an assurance na matatapos sila by December para makapagpahiram sila ng players though they said they would. Well, I guess we will just wait sa announcement ng SBP regarding sa adjustment na gagawin nila dahil nga sa bagong rules na lumabas ngayong araw regarding sa mga naturalized players. For me, marami pa naman pwedeng ilagay sa roster ni Coach Norman like Mason Amos, Seven Gagate, plus kung may available sa B-League boys like Dwight Ramos, KQ, Carl Tamayo, or even Arvin Tolentino. Para sa iyo, idol, kung all-Filipino ang ilalaban ng Gilas sa SEA Games, sinong mga players ang masasuggest mo? Comment mo lang sa baba.